elders, mga ating mga lolo, lola na sa ibang bansa iniiwan na lang. Pero gano'n na din dito, nakikita ko, kanina may nakita ko, nandun sa ilalim ng puno, wala daw siyang anak. So, napapabayaan ito. Lahat ng mga problema, Miss V, ng mga kababaihan. Of course. No? And then, of course, at ang susunod ba natin parang nahuhulaan ko na yung sinasabi mo. Ito ba yung seniors? Dating punong barangay ng 164 Caloocan. Tinatawagan po natin si Ma'am Nila. Ma'am Nila Uy. Magandang hapon sa inyong lahat. Marami ba mga senior citizen dyan? Yan. Ako po ang kinatawan ng senior citizen, solo parent at PWD. Dati po, ang mga sinabi nila, sisingilin lang naman natin. Dahil sa Monday, baka ito ay sabihin nila na ang mga senior citizen ay kontento na doon sa mga naibibigay nilang ayuda. Kayo ba ay kontento na doon? Hindi po ba? Dahil ang mga pensyon natin ay hindi pa rin na ipamimigay lahat. Di ba? At ang sabi nila na pag sila daw ang nakaupo ay hindi na magugutom ang mga Pilipino dahil hindi tataas ang mga presyo ng bilihin. Ano ngayon ang nangyayari sa atin? Lahat nagtaasan, pati ang gamot na kailangan ng mga senior citizen, ang lahat-lahat na bilihin ay tumaas. Ano nangyayari sa atin? Hindi po ba? Naghihirap tayong mga Pilipino. At mayroon pa akong natatandaan na binitawan ng salita noon nang nangangampanya pa lang. Ang sinabi nila, kung ano ang pangarap ninyo ay pangarap ko rin. Pinangarap ba ninyo na tumaas ang lahat ng presyo ng bilihin sa palengke? Pinangarap ba ninyo ang magkaroon ng gera sa Pilipinas? At pinangarap din ba natin ang maalisin ang karapatan sa atin mga Pilipino? Hindi po ba hindi natin mga pinangarap lahat yan? Ang pangarap ng Pilipino, ang pangarap natin lahat na mamamayan na ibigay sa atin ang kung ano ang nararapat na sa atin, hindi yung lahat ay binulsa lang nila. Naniniwala ba kayo na halos na ibulsa lang nila lahat ang pera natin sa Pilipinas, sa bayan natin? Sino naniniwala doon? Taas ang kamay. Di po ba naniniwala tayong lahat? Kaya sana magkaisa po tayo na wag natin hayaan na tayo ang mawalan ng karapatan sa ating mga pera. Dahil pera natin yun eh. Sana wag tayo pumayag at kailangan ay huwag kayo manahimik, kailangan din natin na sabihin sa kanila huwag tayo magbingi-bingihan. Lalong-lalo na yung mga solo parent na hanggang ngayon, halos hindi sila makapagtrabaho dahil walang trabaho na ibinibigay sa kanila. Hindi nila na bibigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak dahil walang trabaho silang nakukuha dahil ang sinasabi overage na sila. Ang mga PWD hindi nakakapunta sa mga opisina dahil hindi tama yung mga ipinapagawa nilang rampa. Di po ba? Pero sa Lunes, sasabihin nila yan na napakaganda ng ginawa nila at sasabihin nila na tayong Pilipino ay napaglingkuran ng tapat at napaglingkuran tayo ng maayos na sa totoo lang naman
ay hindi nila naibigay sa atin. Lahat na ipinangako nila noong tumatakbo pa lang sila. Kaya sana po sa ating lahat ng mga Pilipino, matuto na tayo na huwag tayo maglagay ng tao sa isang posisyon na hindi naman nagpapahalaga sa atin pag sila ay nailuluklok na. At sana magising na rin tayo mga Pilipino na kung ano ang sinabi na sa pangangampanya pa lang nila, dapat ayun din ang gawin nila pag sila ay naiupo na at sila ay nailuklok na sa kanilang posisyon. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat, Miss Mila Uy.